Hello guys, welcome back to KM Nugs TV, and for today's video nga ay susubukan natin yung website na nahanap ko, which is alternative natin ito kay Sprout Gigs dahil medyo matumal pa ngayon si Sprout Gigs. So, let's go! Okay guys, so ito nga pala yung website na aking tinutukoy, at syempre para makapag-start kayo dito ay ilalagay ko na lang yung link sa description box below at ipipin ko na rin sa comment section. Okay guys, so dito nga ay magsa-sign up muna kayo, and hindi ko na siya ituturo guys kasi madali lang naman ang mag-sign up. So ang gagawin ko dito is magla-login na lang muna ako guys para makita ninyo kung ano yung nasa loob ng website na to. Okay, so login lang muna ako. Okay guys, so nakalagin na nga tayo dito sa ating website, and of course ang gagawin natin unang-una is pipindutin natin itong micro jobs. And syempre i-click natin itong find jobs. Yan, so find jobs lang natin. Okay guys, so pagka find jobs nga natin ay meron tayong 169 jobs na available. And ang pinakamagandang job dito guys is itong data entry. So check natin yung data entry guys. So control F lang natin, then isa-search natin yung data entry. So yan guys. Yan yung isa sa pinakamaganda ngayon dito sa website na to. Kasi yung data entry ay $0.05 per task. And kung titingnan natin guys, no, naka-highlight na itong mga data entry. So makikita natin dito guys na napakadaming pinapagawa ditong data entry. So umaabot din siya hanggang 121 na to guys. And kapag in-scroll pa natin siya pababa, so marami pa siya guys. Yan, so scroll lang natin pababa. Yan. Meron din dito guys no yung umaabot hanggang 100. So kanina 121 yata yung nakita natin. So kung kukumputin natin yan guys, for example is nakagawa tayo ng 100 na task dito na data entry, then multiply natin sa 0.05. So sa 100 tasks lang na yan guys, no, makaka $5 tayo kaagad. And dahil bagong-bago pa nga lang ako dito is hindi ko pa alam guys kung nagre-refresh ito everyday kasi nga bago pa lang ako dito. And syempre ituturo ko naman ngayon sa inyo kung paano ba gawin itong data entry. So pili tayo guys, no. Pipindot muna ako dito guys ng isang data entry para may explain ko sa inyo kung paano natin to gagawin. Okay, so pindutin ko lang muna ito guys. Right click ko ito, then open link in new tab. Yan. Okay, so pagka open natin to, makikita natin dito guys yung number 1. So go to this URL. So kakopy na natin to kagad. Then paste natin to sa new tab. Yan. And pagka paste natin dito guys, nakalagay naman sa number 2 is copy and visit the link displayed under the channel link label. Yan. So hanapin natin yung channel link label. So ito yung channel link. And syempre ito yung YouTube channel na ikakopy natin guys. Then ipe-paste natin ito sa new tab. Yan. So pagka-paste natin yan sa new tab guys, babalik tayo dito. Nakalagay naman ngayon dito is click on the arrow shown above the subscribe button. So i-click daw natin guys yung nagpapakitang arrow sa above ng subscribe button. So ito na nga siya guys, no. So eto guys, no, kung makikita nyo dito sa right side niya, meron siyang arrow dyan. So yan yung pipindutin natin na sinasabi niya guys. So pipindutin ko lang to. And scroll down lang natin guys. Then balikan natin yung nandun kanina. So sa number 4 na tayo. Now click view email address. Yan. So click daw natin itong view email address. Yan guys, so pagka-view natin sa email address, pipindutin natin itong I'm not a robot. Yan, pindutin lang natin to. So kung minsan guys ay may lumalabas na captcha dyan, so gawin nyo lang yun para matapos nyo kaagad yung captcha. Then pipindutin ninyo itong submit. Yan, so pagka-pindot nga natin sa submit guys ay lumabas na nga yung email, and ito yung kakailanganin natin guys. So ikakopy natin to. So, copy. Then, ngayon, babalikan natin to. Submit the email you were given on the YouTube channel in the enter the channel email. So, dito kanina guys, no,
kailangan daw nating i-submit dito yung email address. So, ipe-paste natin dito. And by the way guys, kung hindi nga pala lumabas yung Gmail, no, ito, kung hindi lalabas yung view email address dito, ang ilalagay nyo lang guys ay tatype nyo yung NA para magbigay siya ng bagong channel link. So, hindi na natin naipakita dito guys kasi may lumabas kasi kaagad na view email address. Kaya, pipaste lang muna natin to guys. Yan. So, pagka-paste natin dito, kailangan natin tong i-submit para makuha natin yung token guys. Yan. So, submit natin. Ayun, naging valid data. So, ulitin lang natin guys. Then, click natin to. So, wala siyang email address. So, yan yung sinasabi ko kanina guys, no? Naging valid kasi siya eh. Kaya, uulitin na lang natin. And ito yung sinasabi ko kanina, kapag walang view email address, so skip lang natin. And then, tatype natin yung NA. Tapos, submit. Then, magbibigay siya ng bagong channel link. So, ito yung kukopyahin natin ngayon. Then, i-paste natin siya in new tab. Yan. So, try lang natin guys, no, hanggang may makita tayong view email. So, ito wala rin. Then, NA ulit. Yan. So, may bago ulit siyang channel link. So, ganun lang guys, no, ulit-ulitin nyo lang hanggang makahanap kayo ng merong view email address. So, ito wala rin to. So, try natin to. Yan. So, wala rin. Ayan, so meron siyang view email address tong isa guys. So, pipindutin natin to ngayon. Then, I'm not a robot. Then, submit. Yan, so copy natin tong email address niya. Then, paste. And then, submit. And ayun na nga guys, no, may lumabas ng token. So, great, here is your token. So, ikakopy na natin tong token ngayon guys. And, babalikan natin to. Kasi nandito na tayo sa required proof. So, ito kasi yung required proof niya guys. So, the token you were given after successfully finding the email. Yan. So, dito na natin ipe-paste yung token guys. So, ipe-paste lang natin yung token. And then, scroll down natin. Tapos, submit proof. Yan. Yan. So, pagka-submit natin guys is meron na tayong 0.05 pero mapupunta muna siya sa pending. So, tignan natin guys. So, tignan natin guys kung nagkaroon na nga tayo ng pending doon. Yan. So, refresh lang natin to. Yung pending amount natin is 0.26. So, i-refresh natin yan kung magre-reflect yung ginawa natin. And ayun na nga guys, no, 0.31 na siya. So, nag-reflect na nga sa pending amount yung ginawa nating task. And by the way nga pala guys, no, hindi lang pala data entry yung pinapatas nila dito. So, meron din silang mga SEO promote content. So, tignan natin guys, no, yung mga SEO nila. So, yan. Ito yung mga SEO nila guys. Medyo konti pa lang, no. Yan pa lang yung mga SEO nila guys. But anyway, marami naman silang data entry dito. Kaya kahit mag-focus tayo sa data entry kasi mas mabilis gawin yon and mas malaki yung kikitain natin. So, dito naman sa SEO promote content, pwede rin naman tayong kumita dito pero mas maliit nga lang siya guys, no? Mga 0.03 per task. Unlike doon sa data entry kanina, 0.05 per task yung mga pwede nating gawin doon guys. Okay, so tignan naman natin yung sa withdrawal. So, pindutin natin yung request withdrawal. Okay, so dito naman sa withdrawal nila is pwede tayong makapag-withdraw sa Skrill, sa Ethereum, sa PayPal, and syempre yung pinaka-paborito natin sa Litecoin. Medyo mas malaki nga lang yung minimum withdrawal nila dito guys. So, umaabot siya ng $6
bago tayo makapag-request ng withdrawal. And syempre dahil $1 pa lang yung na-earn natin dito is hindi pa tayo makaka-withdraw. So siguro sa next na video ko guys ay withdrawal naman yung gagawin nating content. And maraming salamat nga pala guys sa panonood ng aking video, and nasa inyo na yan guys kung gusto nyo ring subukan yung website na to. Pero sinasabi ko sa inyo guys, hindi pa ako nakaka-withdraw dito kasi nga bago pa lang ako. And chinek ko naman siya sa Scam Advisor, so medyo goods naman siya guys, at saka chinek ko na rin siya sa Trustpilot and maganda naman yung mga reviews nila dun guys, kaya para sa akin susubukan ko yung website na to, and siguro sa next content ko is withdrawal naman yung pag-uusapan natin dito guys. And hanggang dito na lang muna tayo guys, maraming salamat ulit sa panonood and see you on my next video.